Christmas feast with Nishimoto. We're also going to have Christmas concert today on the show because some representatives from Immaculate Heart of Mary Parish are here to talk to us about their upcoming show. It's a Christmas show, and so they're going to be singing a Christmas song for us also this afternoon on Kababayan LA. Feel nyo na ba ang Pasko? Ito naman ang maagang regalo namin sa inyo. Actually, it's a weekly gift that we give you, brought to us by the Film Insider, ang mga chismis mula sa Pilipinas. The latest chismes in Philippine show business is brought to you by Pinoy Insider, your #1 source of Filipino entertainment news. Eugene Asis, nakakalungkot at hindi natin makita ang kanyang gandang lalaki ngayong hapon dahil he is just joining us via phone. But nonetheless, Eugene, hello and welcome to Kababayan LA. Hello, magandang hapon sa inyo dyan at talagang magandang lalaki ha. Anyway, diretso na natin sa ating mga maiinit na balita ngayong hapon. At ito nga ang isa sa ating mga balita ay tungkol sa pagdating dito ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. At bumulaga sa ating mga kababayan ang mga pagkainis ng ilang mga kasamahan ni Pacquiao sa Congress at ilang mga kaibigan dahil sa mga Instagram messages na ginawa nitong sikat na Canadian singer na Justin Bieber. Siguro naman, Janelle, alam mo na yung mga in-upload nito si Justin sa Instagram nitong nakaraang araw. You know, Justin Bieber has always been a Mayweather supporter, kaya hindi nakakagulat, pero nakaka-disappoint nonetheless kasi marami rin siyang mga followers na Filipino na yung pagkaka-insulto niya sa Philippine boxing hero, medyo below the belt naman yon. Oo, talaga naman. Lalo na yung in-upload niya na litrato ni Simba, na isang character mula sa Lion King, na habang ginigising nito si Manny, na naka-slump sa lona. Exactly. Yeah. Because so, that's yun, isa sa mga ikinainis ng maraming tagahanga ni Pacquiao. Because when a boxer gets knocked out like that, you know, it's no laughing matter. Kahit na Pinoy pa siya, kahit na hindi pa siya Pinoy, nakakatakot yung nangyaring ganun. Because we all know accidents happen in boxing. And you know, some people don't even recover from things like that. So medyo lumabas yung pagka-immaturity ni Justin Bieber. My question is, paano naman ito tinanggap ng ating mga kababayan? Are they still following Justin Bieber or did he just lose some fans in the Philippines? Well, alam mo naman, marami pa rin mga tagahanga si Justin, lalo na yung mga kabataan, pero yung mga kasamahan nga ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa Congress ay may mga sinasabi pa silang batas na gusto nilang ipasa. Na kumbaga, kung sakaling magko-concert dito si Justin, gusto nilang iban, yung mga ganon. Okay. But you know, ang nakakatuwa nga dito, mabuti na lang at nangyari itong pangyayaring ito, natapos na yung sinasabing threat kay Justin Bieber sa kanyang buhay at baka napagbintangan pa itong kampo ni Manny Pacquiao sa pangyayari, hindi ba? And according to Manny Pacquiao, sinabi naman niya na napatawad na raw niya si Justin Bieber. Okay, meanwhile, moving on to my favorite topic, ang mga love life ng ating mga artista. Yes. Yes, Piolo Pascual at Maha Salvador, sila na ba? Well, hindi nga, pero ito nga, nahuli nga ang dalawa na naghahalikan sa kotse mismo ni Piolo nung nakaraang November 24. At ito pala ay kuha sa pagkatapos ng fun run para sa Sun Life at concert ng Star Magic. At nakita nga nitong si Piolo, itong si Maha on his way out mula sa McKinley na pinagdausan ng concert. At nagpaalam siya dito. Ito naman si Maha, mabilis na pumasok sa kotse ni Piolo at doon nagbeso-beso. May nakakuha ng picture sa kanila dalawa. So kumalat ito, naging viral sa YouTube at binigyan na nga ng masamang kahulugan. Pero sabi nga ni Piolo, wala naman daw talaga silang kaugnayan ni Maha. Talaga magkaibigan lamang sila. At kaibigan niya, si Mateo Guidicelli, na nung panahon na yun, alam nating boyfriend pa ni Maha. Ayan, nagbeso-beso lang naman pala. Beso-beso. Alright. Meanwhile, a lot of Philippine politicians and stars are hooking up. Senator Chis Escudero, of course, with Heart Evangelista. Sino naman daw ang gustong ligawan ni Senator Coco Pimentel? He's newly divorced, right? Yeah, actually, he's working out on his divorce from
his wife na si Jewel Lobaton, ang dating beauty queen. At nitong nakaraang linggo ay naging guest nga itong si Senator Coco sa show ni Chris Aquino, ang Chris TV. At paglabas niya ng studio ay nakita nga niya itong si Christine Reyes dahil gusto niyang magpa-picture man lang o makamayan. At pinapasok naman siya sa dressing room nito. Talaga namang humanga siya sa kagandahan ng dalaga. Na sinasabi niyang parang classic ang beauty at talagang kung sakaling ang mag-aasawa siya muli, ay gusto niyang ang mapangasawa ay katulad ni Christine. Alam naman natin na itong si Christine very much on with Raver Cruz. So sabi nga ng iba, baka nga daw sinusundan ni Coco itong yapak ni Chis Escudero at ni Heart Evangelista. At yung iba naman nag-aalala dahil sa yung mga tagahanga ni Raver, dahil baka nga naman biglang, alam mo na, masulot or whatever. Alam mo naman na itong magkapatid to, si Christine at si Aramina, mahilig din sa mga politicians. Yes. So, may pag-aalala on the part of mga fans ni Raver. Ganyan talaga daw ang puso, hindi matuturuan. Eugene, for now, thank you for sharing those stories with us. Thank you very much. All right, more power to you. Eugene Assis, ang editor-in-chief ng The Film Insider. They have a new name and so is a new website, The Film Insider or filminsider.com. That's on your screen. Napakarami pa pong mga showbiz chismis ang makukuha nyo dyan. Meanwhile, when we return on Kababayan LA, magsisimula na po tayong magluto, Cooking with Nishimoto. Don't go away.